Praise the Lord. Magandang hapon po. Um, Long and satisfied life and eternal life. Marami naghahangad dito. Buhay na mahaba at masagana at buhay na walang hanggan. Ito po ay libre. Hindi natin kailangan bilhin. Ang kailangan lang natin ay katulad ng nasa Isaiah 55:3. Incline your ear. Kinakailangan makinig tayo. Incline your ear and come to me, sabi ng Diyos. Incline your ear, makinig tayo sa salita ng Diyos, at matapos nating makinig, magkaroon tayo ng pananampalataya, lumapit tayo sa Kanya, listen, makinig, so that you may live. Ito ang susi ng buhay. Buhay na mahaba at masagana, at buhay na walang hanggan. Ano sinasabi? Incline your ear. Come to God, come to Jesus Christ, and listen, so that you may live. Sinasabi dito. Anong gagawin natin para tayo masunod natin yon? Ang kinakailangan natin ay alamin natin kung sino ang totoong Diyos. Know the Lord. Sinasabi dito. Hebrews 8:10-12. Kinakailangan nating alamin. Sabi dito sa Hebrew 8:12, sabi dito, He will remember your sin no more. Sabi dito sa Hebrew 8:12, kung lalapit ka sa Panginoon Diyos, tatanggapin mo ang Panginoong Jesus. Sinasabi dito sa Hebrews 8:12 na hindi na niya aalalahanin pa ang iyong kasalanan. Ibig sabihin, pinatawad ka na. Ganito natin para malaman kung sino ang ating totoong Diyos. Sabi dito, know the Lord. Siya ang great I am. Sinasabi dito sa 2 Samuel 7:22. The great I am. At sa Psalm 40:16, siya ang dakilang Panginoon Diyos. Nag-iisang Diyos. Amen? At ang lahat ng ito ay sa kanyang anak na ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil siya lang ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Anong gagawin natin upang magkaroon ng buhay na mahaba, masagana, at buhay na walang hanggan? Ibig sabihin walang kamatayan sa piling ng Diyos. Una ay alamin natin ang Diyos. Siya ay the same yesterday, today, and forever. Sinasabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, si Jesus. And the Word was with God, and Jesus was with God. And the Word was God, and Jesus was God. Sila ay iisa, John 10:30. The Father and I are one. Tatlong persona sa iisang Diyos. Ito ang makapangyarihan Diyos natin, na makapangyarihan sa lahat, omnipotent, omniscient, lahat alam niya, omnipresent, nasa lahat siya ng dako. So, sinasabi dito, alamin nating mabuti ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung tayo ay mag-aaral ng kanyang salita, study, ay magiging approved tayo sa Panginoon Diyos. Dahil malalaman natin ang katotohanan at ipamuhay natin. At ang susunod, walk with the Lord, walk with Jesus. Kinakailangan lumakad tayo kaagapay ng Panginoon Diyos. Hindi nauuna sa Diyos, hindi nasa hulihan ng Diyos, kundi kaagapay ng Diyos. Kinakailangan lagi tayong side by side with the Lord. Sabi dito sa 2 Corinthians 6:16, what agreement has the temple of God with idols? Walang agreement ang templo ng Diyos sa mga idols. For we are the temple of the living God, as God said, I will live in them, walk among them, and I will be their God. Mga kapatid, hindi tayo nakikipag-ugnayan o kasunduan sa mga hindi totoong Diyos, sa mga idols na nilikha lamang ng tao. Sinasabi dito sa 1 Corinthians 3:17, if anyone destroys God's temple, God will destroy this person. Ibig sabihin, kung tinanggap mo si Jesus, ang katawan mo ay templo ng Diyos. Huwag mong dalhin sa drugs. Huwag mong lasingin sa alak. Huwag mong
ihalo sa mga malisyosong mga bagay. Dahil sinasabi dito, for God's temple is holy and you are the temple. Holy ang templo ng Diyos. Holy ang katawan natin. At ito ang templo ng Diyos. Once tinanggap mo si Jesus, hindi na malayo ang Diyos sa iyo. Siya ay nasa sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. God the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. So, sinasabi dito na Philippians 4:11. Sinasabi dito, no, not that I am referring to being in need, for I have learned to be content whatever I have. Kinakailangan, kung ikaw ay lumalakad kaagapay ng Panginoong Hesus, kaagapay ng Diyos, ay magkaroon ka ng contentment sa buhay dahil ang Panginoon Diyos ay kaagapay mo. Siya ang lahat sa iyong buhay. Ano pang hinahanap mo? Lahat ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos kung ikaw ay sumusunod. Sabi dito sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Sino nagbibigay ng lakas natin para makapagtrabaho ka, para kumita ka? Ang Diyos. Magagawa mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang nagbibigay ng kalakasan natin. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Sabi ng Panginoong Jesus dito. Sabi dito sa 1 Timothy 6:6, of course, there is great gain in godliness combined with contentment. Huwag nating pababayaan ang sarili natin. Kinakailangan tayo ay sumusunod sa Panginoon Diyos, godly, at contentment sa buhay. Ang sinasabi dito, ano yung contentment? 1 Timothy 6:8, if we have food and clothing, we will be content with this. Tingnan mo, ang gusto ng Diyos sa atin, huwag kang masyadong maluho, huwag kang masyadong greedy, huwag kang masyadong mapaghangad. Kung ako ay nasa sayo, magtiwala ka, magdepende ka sa akin, maging kontento ka. Kung may kinakain ka, may dinadamit ka, kontento ka na. Dahil dito sa lupa, anumang haba ng buhay mo, maiksi pa rin. Ang importante, ang buhay na walang hanggan mo, na maligaya sa piling ko. Ito ang importante sa Diyos. Kaya kapatid, normal lang na tayo ay magtrabaho, kumayod. Pero ang una nating isipin ay ang Panginoon Diyos. Maging kontento tayo sa kinikita natin. Huwag tayong gumawa ng hindi maganda. Sundin natin ang autoridad dahil ang autoridad ay under sa Panginoon Diyos. Kung ano man siya, siya ang mananagot sa Diyos. Kung gawan tayo ng masama, siya ang mananagot sa Diyos. Kaya dapat tayong sumunod sa mga autoridad, presidente, ng mga nasyon, ng ating bansa, o lahat ng autoridad, mga pulis. Sumunod tayo dahil sila ang mananagot sa Diyos. At vengeance is the Lord. Kung gawan tayo ng hindi maganda, naririnig ng Diyos ang panaghoy natin. Ang Diyos ang gaganti para sa atin, hindi tayo ang gaganti. Sinasabi dito na walk with Jesus. Una, alamin mo muna ang Diyos. Ganito ang buhay na mahaba at masagana at buhay na walang hanggan. Alamin mo, may personal kang relationship sa Diyos. Ikalawa ay susunod ka sa Kanya. Walk with the Lord. Walk with Jesus. Lahat ng gagawin mo ay naaayon sa kagustuhan niya. Alam mo ang salita ng Diyos, pinag-aralan mo at ipinamumuhay mo. Ang ikatlo,